Sa bawat halik, yakap at ngiti, tunay na sumasalamin ang di matitinag na pagmamahal ng isang ina. Tunghayan ang maikling pelikulang ito, ating masaksihan ang lakas at kahalagahan ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Ano ba naman yan? Regay ng kalat ng bahay. Wala ka pang balak kumilos. Puro kahiga. Mama naman, pagod na ako. Galing ako sa school eh. Galing din ako trabaho. Gusto ko din magpahinga. Ikaw puro kahilata. Biglang mong kararating lang. Nagbabadring na naman ako. Ayoko na! Wala ka talagang respeto, bata ka. Miguel, kakain na. Ako, mama. Anak ko naman. Baka na dyan. Buntis mo pa lang. Buka na lang. Miguel, kakain na. Wala. Kaya na tayo na. Para sa bayan nga lang. Naiisip ko. Miguel, Samuel, kakain na. Hoy, kumain na nga kayo. Magsikain na nga kayo. Mamaya na ako, inaantok pa ako eh. Ayoko rin kumain. Lumapit na kayo rito. Isa. Kamaya naman na yun ba? Kaya na lang kumain na. Mamaya na ako. Good! Ay, nakandyan ka na pala. May pagkain dyan na. Kumain ka bago matulog. Sige na magbibisan po ako. Ay, napakitawag na din pala si Samuel. Sabay na kayong kumain. Okay, sige po. Mama, tignan niyo po top 2 ako sa classroom. Sa susunod, magiging top 1 na ako niyan. Ang galing naman ng punso ko. Kahit walang top yan, basta hindi bagsak, okay na okay si Mama. Pero mas masaya ako kung mataas na score ang makakuha mo. Nay, nakita mo po ba yung rubber shoes ko? Nasa tabi lang ng higaan niya na naman. Wala eh, hinahanap ko na eh. Kanina pa ako panghanap dun eh. Kung saan kasi pinaglalagay eh. Doon ko nga nilagay yun eh. Nililipat mo Oh, pa. ito na anak. Wala eh. Baka nakita mo ba yung pantalon mo? Nasa ibabaw lang yun ang drawer. Doon ko nilagay. Wala nga eh. Kanina ko pa hinahanap. Sige, kukunin ko. Miguel, magulis ka na nga muna. Ayusin mo pa yung mga damit dito, oh. Ano na yan? Masama pa pakiramdam ko kahit na hindi sa kulit. Samuel, yung mga papel mo, pakalat-kalat, oh. Di mo ko nakikita. Mamaya na lang kasi may ginagawa pa ako. Miguel! Hindi naman, di maintindihan oh. Ako na lang lagi inuutusan. Si Rigel naman oh. Wala nang ginagawa eh. Tapos siya sama-sama ng pakiramdam ko eh. Ako lagi inuutusan eh. Alam mo nang masama pakiramdam mo, nagsiselfone ka pa. Ikaw talagang bata ka, pakatigas ng ulo mo. Pagod pero sarap. Solid yun ah. Saan ka na naman galing, bata ka? Gising ka pa pala, Nay. Diyan lang naman ako galing sa MOA. Diyos ko ka, mag-aalas 3 na ng madaling araw. Ganyan ba ang tamang uwi? Mamaya kung anong mangyari sa'yo sa labas, kaya bang sagutin ng mga kaibigan mo, ha? Nanay naman. Tanda-tanda ako na oh. Parang bata pa rin turing mo sa akin eh. Huwag kang magsalita ng tapos kasi pag may nangyari sa inyong mali, sa akin din ang punta niyan. Kaya ka bang panagutan ng mga kaibigan mo, ha? Pa, ikaw na nga ang kumausap dyan. Yung bata ka, alas 3 na madaling araw, nasa galang ka pa rin. Anong ginagawa mo ha? Tatay naman, pati ba naman ikaw? Lagi na lang ah. Huwag ka na sumagot, lumayas ka dito. Lagi na lang niyo akong pinapagalitan. Wala, sumagot. Nanginginig ang mata niyo sa akin. Bumaba ka na. Wala na ba akong tamang ginawa? May ginagawa po ba kayo? Wala naman.
So, ito po yung living ko ba sa pwede po ba kayong masyala? Hindi na wala po yan. Ako nga po pala si Sislingen. Ako dito po pala si Sislingen. Ikaw po, ano pangalan niyo? Ako nga pala si Regan Alayo. So, ayun po. Ayan, Bro Rigel. Alam niyo po ba buhay ng tao ay temporal lamang? Kaya nararapat daw po natin ang kilalanin sa siya bilang ating personal na tagapagligtas. Habang may mga tsansa pa, pinibigyan sa atin ng Diyos. Tayo sa kasalanan daw ay may papalaran tayo sa harapan ng Diyos. At ano daw po ay ang kapamakasalan karagat-kagatang apoy ng impyerno. Pero may paraan daw po para hindi natin maranasan ito. At ano daw po ay tanggapin natin si Jesus Christ bilang ating personal na tagapagligtas at magsisi sa kasalanan na gawa natin. Gusto niyo po bang tanggapin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas? So alam po, pray na lang po muna sa Okay, wala po problema. Amen, purihin ang Panginoon at tayo po idarako na para makapakinig ng salita ng Sinibitahan ko ang bawat isa na tumayo. At yan, nandito po ang ating kapatid na si Miguel. Atin po siyang i-welcome sa ating ministeryo sa umagang ito. Open our Bible in the book of Ephesians chapter 6 verse 1. Let's all read it together. The Bible says in Ephesians chapter 6 verse 1, Handa, basa. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos na tayo po bilang kanyang mga anak, bilang anak ng Diyos at bilang anak ng ating mga magulang, tayo po ay sumunod sa ating mga magulang sapagkat ito po ay tama sa harapan po ng Diyos. In Ephesians chapter 6 verse 1, kung babalikan po natin, nais ng Diyos sabihin sa atin na tayong mga anak, tayong mga bata, tayo po mga may mga magulang, ni na flesh, sundin po natin sila sapagkat ito po ay tama. Whatever the things that our parents teach us, we must obey it. Or we must learn from it. At atin pong lahanan ito sapagkat ang isang anak, ang isang ama, at ang isang ina ay hindi hahayaan na ang kanyang anak, mga anak o kanyang anak ay mapariwara o mapasama. Kundi katulad ng Diyos, nais ng kanyang ama o nais ng ama na nasa langit na tayo po ay sumunod sa Kanya at sa ating mga magulang. Purihin po ang Panginoon. Amen. Anak, bakit mo pinipiringan si Mama? Happy Mother's Day, man! Ay, napapakantaan mo na. Isa sa pinakamalalim na realisasyon ng isang ina ay ang pag-unawa sa kahalagahan at pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang mga anak. Ang bawat desisyon at kilos niya ay nakabatay sa pangangailangan at kapakanan ng kanyang pamilya. Ang pagiging ina ay nagbibigay sa kanya ng lakas at determinasyon na harapin ang mga hamon ng buhay upang mapangalagaan ang kanyang mga anak at bigyan sila ng magandang kinabukasan. Ikaw talaga, anak.